mainit na balita mga kaboses ng masas, Senator Amy Marcos emosyonal na nagbigay ng opinyon patungkol sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. Aniya na sana raw ay ipaalala natin sa kanya ang pangarap ng kanilang ama para sa ating bayan at iwala sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit sa bansa at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. At higit sa lahat ay haplusin nyo ang puso niya, ang Pangulo ng Pilipinas at buksan ang kanyang mga mata at bigyan siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. At sana ay gisingin na siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa kanya. At heto naman ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, is-subscribe mo na yan! Ipaalala ninyo sa Kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid. Thank you to my baby brother Joel. Baby brother ko po yan. Pagka hindi ako makatulog, nagte-textan kami niyan, tapos sasabihin niya sa akin, oh, magka-text kami ni Kuya Alan. One happy family po kami. Di ho ba, brother? Di ho ba? Brother Eddie, pagka ho, kahit hindi niyo ho kami nakakasama, lagi ho kayo ang nasa aming mga panalangin. Kasama ho yan si Alan, kami si Joel at mga kasama namin sa Senate. So to all our brothers and sisters in Christ, of course, Bishop Leo, the pastors, and our local government officials, our fellow servants of God. We're very thankful na naimbitahan kami today. Thank you po again, Brother Eddie and the JL family for organizing this. Actually, galing ko akong Dumaguete. Naglanding yung aeroplano ko 12:30. Sabi ni Joel, punta kaming Bulacan. Sabi ko, sige, di siguro makakarating ako alas 4. Ay, hindi. Hanap tayo ng mas madaling paraan. So from south to north, I'm happy to be here with you, to share with you some insights and thoughts. Thank you, Joel, na inumpisahan mo dun sa passion natin, yung doktor para sa bayan. Para makumpleto po yung doktor para sa bayan, hindi lang doktor, no? You need bakit ho, pag pumunta kayo sa ospital, doktor ba ho ba unang nyo makikita? Hindi, di ba? Nurse, medtech. Kung ang sakit nyo is pagpalagay mo ng na-stroke ka, di pagkatapos mong magpatingin, may surgeon pa yon. Pagkatapos mapupunta ka dun sa rehab doctor, yung physical therapist. Kung di ka makapagsalita, speech therapist. So lahat ho yan kasama ho para mabuo natin ang healthcare system. Okay. Mahaba ho yan, mahabang proseso. But we're very happy na, syempre alam ko marami sa inyo taga Bulacan, na ang Bulacan State University, not only ang medical school, but the health sciences. Kasi hindi ka naman makagawa ng doktor pag hindi nag-pre-med. O ano pre-med niya? Di nursing, medtech, di ba? Ganon din eh. Anyway, lahat po yan kasama ho sa kwento ko. Right to health. The right to health is ingrained in the Constitution. That's why meron tayong public health.
That's why every year pinaglalaban natin sa budget yan kasi the Constitution states meron tayong right to health. I'll give you an example sa ibang bansa. Kung nakikinig kayo ng politics sa Amerika, naglalaban ang dalawang partido, the Democrats and the Republicans, kasi ang isang partido dyan ayaw magbigay ng health care. Ang gusto ng partido, let the private insurance companies, the private health, yung mga HMO, bahala kayong bumili. O, di ba? Klaro, sabi ng isang partido, libre ang health care. Sabi ng isang partido, hindi libre, hayaan mo magbayad. Sa ibang bansa yun, that's in America. Ano sabi ko sa inyo? Sa Philippines, right to health is guaranteed by the Constitution. Correct? Paano kung sabihin ko sa inyo, may gagalaw ng Constitution at tatanggalin yung right to health? Kasi mabigat eh. Mabigat sa tao. Wag na lang tayo magpatayo ng ospital. Pangsabong na lang. Para masaya tao. Oh, naririnig ko yan. Huwag nyo nang pakialam yung sabong, masaya tao dyan eh. Yan lang kaligayahan. Tapos magbenta pa tayo ng sigarilyo. Yan na lang kaligayahan nila, sigarilyo. Sigarilyo at sabong. Huwag ng health. Payag kayo? Paano kung yung proseso sa Constitution na nagsasabing ang Senado and ang House of Representatives, kanya-kanya kaming mag-aaral. Aral kami sa Senado, yung katulad ng sinabi ni Joel, pinag-aaralan namin to. Paano natin dadagdagan ng budget ng health? Paano namin i-divide yung panggasto sa eskwelahan ng doktor, health center, and hospital. Lahat yan, dinidivide namin yan. Kasi lahat yan mahalaga. Hindi naman pwedeng puro hospital, wala namang eskwelahan ng doktor. Diba? Dinidivide namin yon. Paano kung sabihin ng House of Representatives, o sige, kahit hindi sila, paano kung yung People's Initiative, PI, sabi doon, mag-voting jointly. Meaning, yung 24 na boto namin, kasama ng 300 na boto nila, pagpalagay mo na yung 300, ang gusto nila, iba sa gusto namin. Paglalaban ko nga yung right nyo to public health. May gustong magbago. Example lang yun na, hindi ko sinabing ganon. Example. Di yung isang boto ni Pia Cayetano, at ni Joel Villanueva, at ni Amy Marcos, at ni Grace Po, alam mo kasi sa Senate, 24 kami. So kami ni Joel, porsigido kami sa health, kukonbinsihin namin yung iba namin kasama, pasok tayo ng pondo dito ha, sa health. Pasok pa natin. Kulang pa ospital natin sa minomonitor ni Joel yun, di ba nag-umpisa tayo 9? How many do we have now? 18? Naging 14? Ang eskwelahan para sa doktor. Hindi biro yun ha. Hindi yun yung magtatayo ka lang ng building, ayan na eskwelahan. Kukuha ka ng professor, ng doktor. Bibili ka ng medical equipment. Kukuha ka din ng mga pang-laboratory. Tapos lahat din ng course, bago maging doktor, kailangan meron din. Babalik pa rin ako doon. Pero mahal yon. Kaya nga sa ibang bansa sinasabing, wag na gobyerno gumastos. Paano kung may magsabi ng ganun dito? Wala na kaming say. Yun ho ang nangyayari dun sa pinapaikot na People's Initiative. Na ipaliwanag ko ba ng maayos? Dahil yung People Initiative na pinapasok nila, sabi doon, wala naman sinabi doon na ang pagdebatihan natin, kalusugan, o pagkain libre, o kuryente. Ang nakalagay doon, voting jointly. Para nga yung boses ng Senado, malulunod doon sa boses ng 300 na congressman, men and women. Bakit? So sa dami ng issue na pwede natin pag-usapan, health pa lang ang kinuwento ko sa inyo. Sa ibang bansa, nagsasara din ng public school. O kwento ko to sa inyo sa Japan. Dahil ano ba tawag doon? They have an aging population. Ibig sabihin, marami nang tumatanda, konti lang ang nanganganak. So doon sa ibang mga bayan, puro matanda na, wala nang bata. Tapos isasara na daw yung mga eskwelahan kasi konti na lang daw ang bata.
O paano kung dito sa atin, sabihin na, wag na mag-public school dun sa bundok. Kasi konti lang naman ang nag-aaral. Wala na kaming say dun. Hindi namin maipaglalaban yun. So yung barangay na malayo, sorry na lang, goodbye, kasi wala na kaming say. Hindi namin kayo maipapaglaban. Yun lang po ang gusto kong ipaliwanag sa PI. Sa awa po ng Diyos, sana nagamit ko ang naaral ko, pagiging abogado, na ma-communicate ko ng maayos yan ang mga legal issues. 5 lang po kaming abogado sa Senado. And I am the only female lawyer. So yung mga issues na malapit sa puso ko, health, education, karapatan ng mga kabataan, families, I will use that as examples to explain your constitutional rights. And I will end with this. Kung tayo mga Kristiyano, the Bible is the soul of our beliefs. Hindi ho ba? As Filipinos, the Constitution is the soul of our legal rights. So we hold it dearly and we fight for the Constitution. Maraming salamat. Keep us all in... 2013. Sabi ng nanay ko sa akin, pagbutihan mo. Huwag mo kaming papahiyain. Sapagkat po, ang aking kapital ay ang magandang pangalan ng aking mga magulang na sinisikap kong palaging buhayin. Mga kababayan, sa trabaho sa Senado, hindi po madali sapagkat marami tayong tinitimbang. May mga panahon na tahimik tayo, pero may mga panahon na hindi tayo dapat magtimpi at tumahimik. At isa na po dito, ang naexplika na sa inyo ng aming mga kasamahan, lalong-lalo na pagdating dito sa kanilang itinutulak na People's Initiative. Naexplika na sa inyo ng aming kasama na si Senator Pia, Senator Amy, Senator Joel. Alam na ninyo yan. Paalala lang po sa inyong lahat na sana kausapin rin ninyo ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak tungkol dito. Kaya nga masaya ako sa pagtitipon na ito dahil alam ko na madasalin kayo. Alam ko na gusto ninyo kung anong makakabuti para sa inyong spiritual na pagkatao. At kasama na rin dito ang pagmamahal sa bayan. Alam ba ninyo na pag pinagkaisahan ng isang grupo ang pagbalangkas ng konstitusyon, kahit ano pwede nilang ilagay dyan kung walang tututol. Kaya nandito kami para hingin ang inyong panalangin at suporta. Hindi lamang para dito sa People's Initiative, kundi sa mga problemang pinagdaraanan ng ating mga kababayan. Ang mahal na presyo ng bilihin, ang patuloy na problema ng ating mga jeepney drivers, walang masakyan ng iba nating mga pasahero sa ibang mga ruta, at kung ano-ano pang mga problema. Kaya sana yun ang gawing prioridad ng ating administrasyon ngayon. So tatapusin ko na po to para lamang ipaalala sa inyo. Sabi ng nanay ko, pag meron kayong question, huwag mahihiyang magtanong. So nandito po tayo dahil salamat sa spiritual guidance ng Jesus is Lord sa pamumuno ni Brother Eddie. Sapagkat kung meron kayo sa puso ninyo na nais ninyong itanong, meron kayong kadamay na sumasagot. Meron kayong kadamay na nagdadasal. At sa ating bansa ngayon, hindi pwedeng trabaho lang ng kanya-kanya. Sama-sama po tayong magtrabaho, sama-sama po tayong manalangin. Yan po ang ating panglaban. Alam niyo po, natutuwa po ako at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataong ito na magsama-sama, magtipon-tipon, manalangin, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating minamahal na bayan. Gusto ko lang pong i-share yung sa John chapter 8, verse 31 to 32. Ang sabi po doon, to the Jews who had believed Him, Jesus said, "If you hold my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth shall set you free."
napakalinaw po. Ang Panginoong Yesus ang nagsasalita dito. The Word of God is the revealer of truth. The Word of God is the revealer of truth. Bakit po ba importanteng lumabas ang katotohanan? Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Bakit tayo kailangan lumaya? Sapagkat maraming tanikala ng kaaway, tanikala ng kahirapan, tanikala ng korupsyon, tanikala ng mataas na presyo ng bilihin, tanikala ng kawalan ng trabaho. Kailangan ng katotohanan sapagkat pag na-realize natin ang problema, alam din natin ang solusyon. At pag nakuha natin ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Bakit kailangang malaman ang katotohanan? Kayo po may kakainin na bukas o sa makalawa. Pero may mga iba, arawan ang sweldo. Arawan kung meron silang ipapakain, paggising nila sa umaga, ang prioridad nila, paano kung pakakainin ang pamilya ko? Paano kung kikita para makabili ng gamot sa aking mahal sa buhay? Ito ho ang prioridad nila. Ito po ang naistutukan ng Senado for the past years. At yan ang tinatrabaho po natin. Ngunit sa lukasok na marinig, makita sa telebisyon, yung pong ginagawang Peking Initiative. Peking Initiative, bakit po? Pinipilit po na sabi, taong bayan ang may gusto nito, pero ngayon, kitang-kita na po na talagang yung mga nasa Kongreso, sa pangunguna ng kanilang speaker, ay ang nagpupush nitong charter change na kung saan wala nang eleksyon, wala nang makikialam sa kanila, wala nang makikialam na kung ano ang gusto nila, sila na ang masusunod. Yung mga negosyo nyo na pagtripan, kukunin na lang namin yan, wala nang checks and balances. Ito po ang dahilan kung bakit passionate ang mga senador. Hindi ho dahil gusto nilang i-abolish ang Senate, yun po yung napakamaling kasinungalingan. Bakit? Kung ayaw ng tao sa Senado, kung ayaw ng tao ng good governance, kung gusto ng tao na wala ng eleksyon at yung mga nasa naghaharing uri na lang ang masusunod sa ating bayan, okay lang po. Kasi taong bayan may gusto niyan eh. Pero kung ito po'y binabayaran, kung ito po ay may panlilinlang, may panloloko, may pananakot, kailangan po lumaban tayo. Yung pong nakaraan na Okta, na survey, ang sabi po doon, 1% sa Pilipinas. Nag-1% na Pilipino ang nakakaisip na kailangan na magkaroon ng tsa-tsa at ito ay urgent. 1%. 99% wala po na nagsasabi. Pero, ang sabi po ng binasa natin kanina, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, ang katotohanan ang magpapalaya sa bayan. Yun po ang bottom line bakit kami naririto. Nais naming i-report sa inyo kung ano ang nangyayari. Nais namin sabihin sa inyo ano ang epekto ng masamang hangarin ng mga naghaharing uri at gustong manatili sa pwesto until kingdom comes. Napakahalaga po ng katotohanan sapagkat ang katotohanan nagpo-promote ng righteousness. Sabihin nga po natin righteousness. Sabi po ng Proverbs 24:34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people, is a reproach to any people. Ang kasalanan is a reproach to any people. Pero ang righteousness, yan lang po ang tinitingnan ng Diyos para itaas ang ating minamahal na bayan. Wala pong righteousness kung puro kasinungalingan at panlilinlang ang umiikot sa ating kapaligiran. Sabi po ng Biblia, government should be under the throne of God. How many of you believe that? Government should be under the throne of God. May hindi nagpapasakop dahil ang gusto nila, sila ang Diyos.
Sila lang ang masusunod. Walang pwedeng sumita sa kanila. Kung anong gusto nila, yun lamang ang masusunod. Kaya po siguro, ipapaulit ko po and i-remind, magtatapos na po ako, sabi po ng Proverbs 25 verse 5, sabi po ng Panginoon, remove. Ito yung panalangin ni Senator Amy kanina. Remove wicked officials from the king's presence, and his throne will be established through righteousness. Yan po ay hindi sinabi ni Joel. Sabi po ng Diyos yan, Proverbs 25 verse 5. We need to remove wicked officials from the king's throne, from the king's presence. Dahil sabi po ng Proverbs 29 verse 2 din, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rules, the people mourn. Ayan po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ito po yung nire-remind ko lang ang bawat isa sa atin. Kung tunay tayong nagmamahal sa Diyos at sa bayan, i-preach natin ang katotohanan. I-pursue natin ang righteousness. Because again, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. And last but not the least, I wanted to share Psalms 33. Ang sabi po doon, blessed is the nation whose God is the Lord. Amen? Kaya po kami naririto, humihingi po kami ng tulong sa panalangin. Humihingi po kami ng tulong para i-pursue ang righteousness, para i-preach ang truth o ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi po natin dapat kuhanin na lang, i-accept na lang yung nangyayaring kalokohan. Sikmurain na lang natin. Sige na, uminom ka na rin. Kasi yung iba dyan, umiinom ng tubig, punong-puno ng kalawang. Pero hindi na sumasakit ang tiyan. Sanay na eh. Tayo pong mga tunay na anak ng Diyos, alam po natin kung sino ang boss natin. Sino lang ang ating ipiniplease. Walang iba kundi ang ating Panginoon na siyang may-ari ng bansang Pilipinas at ng JIL Church. Maraming salamat. Salamat sa ating pinakamamahal na Majority Leader, Joel Villanueva. At ang ating Bishop, pinagpipitagang minamahal na Brother Eddie Villanueva. Andito rin ang ating kabarkada, Norsagaray Mayor Merlin Helmar. At sa lahat ng mga pastor, kasama ng aking escort, Father Leo, ang ating brother, ang ating mga senador, andito po kami, si Joel, Pia, si Grace at ako, para makiisa sa JIL at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, inalay namin sa iyo sa araw na ito bilang mga saksi ng minamahal at pinagpipitagang Brother Eddie Villanueva ang lahat ng aming isipin, gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL, ng buong isip, buong puso at buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa kagiganhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan
ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatya at pananagutan. Basbasan niyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming Majority Leader Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating Vice-Presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag bugyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa kakatawan ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas. Kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan.